Sa gitna ng malawak na gubat na magtagpuan sa labas ng kahariang Albania ay may isang binatang nakagapo sa puno ng higera. Gubat ay pinamumugaran ng mababangis na hayop, nakalulunos na huni ng mga ibon, naglalaki ang mga punong kahoy na may masagsang na amoy. Ang binatang nakagapo sa higera ay si Florante na may ihambing kay Adonis. Anak siya ng mag-asawang si Duque Briseo at Prinsesa Floresca na kapwa taga-Albania. Si Adolfo nasukaba ng pamatay sa kanyang amang ari. Si Laura naman ang kanyang kasintahan ay inagaw din niya kay Florante at pinapatay pa nito ang ama nito na si Haring Linceo. Diyos ko, bigyan niyo po ng katarungan ang kasamaang nangyayari sa Albania. Wala ka na makikitang mabuti dahil lahat ng kabutihan may parusa ng kamatayan. Nasaan na Laura ang iyong mga sumpa? Nasaan na iyong pangako? Bakit ngayon nagpakasal ka pa kay Adolfo? Nagkataon naming sa gubat ng yaon ay napadako si Aladdin na isang morong taga-Persya na anak ni Sultan Ali Adab na dahil sa sama ng loob sa kanyang ama sa pagkakaagaw sa pag-ibig ng kanyang kasintahan ay umalis sa sariling bayan. Rida, bakit mo ako pinapalit sa aking ama? Sa dinami-daming pinapalit sa akin, bakit ang ama ko pa? Tapos na ang ating pagmamahalan. Ngunit kung mapatang ang bawat sandali, nagsira habang inalapitin mo. Siguro may paalam na, balit may niwang kapuwang sa aking puso. Habang si Florante ay nakagapos pa rin sa higera, ay may dalawang leon na sa pagkita mo pa lamang ay parang kakainin ka na nila. Ang dalawang leon na ito ay nasa harap ni Florante. Buti na lamang ay dumating si Aladdin. Akala niya ay ito na ang katapusan niya. Nagsaapolo man din ang gerero na inusig ng taga ang dalawang leon na naturan. Umamo ang mga leon at umalis. Inalalayan ni Aladdin si Florante. Laura, giliw kong Laura. Kay isang moro. Hindi ako makapaniwala na isang moro magliligtas sa akin. Oo, isa akong moro, ngunit meron akong puso at damdamin. Huwag kang mag-alala, ikay alagaan ko muna. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Kung di mo ako ligtas, ay malamang nasa tiyan ako ng ngayon. Walang anuman, kaibigan. Diyan ka muna, kaibigan. Babantayan kita magdamag. Oh, hindi ka natulog? Hindi, para mabantayan kita sa mababangis na hayop. Maraming salamat. Isa kang kaibigan. Paano kita mapapasalamatan? Magtiwala ka lang sa akin at ikwento mo sa akin kung bakit ka nagkaganito. Sasalaysay ko sa iyo ang aking buhay mula sa kamusmusan. Ako si Florante, taga-Albania. Anak ako nila Duque Briseo at Prinsesa Floresca. At isinalaysay na niya ang kanyang buhay. Noong musmus pa lamang si Florante, ay kinuwento ng kanyang ina na siya ay muntikan ng madagit ng buwetre. Buti na lamang ay nandyan ang kanyang pinsan na si Minalipo.
Sa paglipas ng panahon, si Florante ay nasa 8 gulang na upang tumuklas ng kanyang karunungan. Napagtanto ng kanyang ama na si Duque Briseyo na siya ay pag-aralin sa Atenas. Florante anak, kailangan mo mag-aral sa Atenas para mahasang iyong kakayahan at kalamnan. Hindi maaaring mag-aral si Florante sa Atenas. Ayoko siyang mawalay sa aking piling. Paano aking ina? Batid kong pamamahal sa iyo. Subalit kung pamadala tayo sa kalungkutan, hindi mo matatagpuan ang tagumpay. Labing-isang gulang si Florante nang pumasok sa Atenas. Si Antenor ang kanyang guro. Naging kamag-aral niya si Adolfo na anak ni Conde Silino. Uwaran si Adolfo sa kabaitan sa klase. Ngunit, sila ay hindi naging malapit sa isa't isa. Pagkaraan ng 6 na taon ay natuto si Florante ng astrolohiya, matematika at filosofiya. Ang ating paaralan na magkakaroon ng masasudula. Hango sa buhay ni Reyna Yocasta. Florante, papel ni Chocles ang gagampanan mo. Tauhan naman ni Reyna Yocasta ang gagampanan ni Nando. Patuloy ang kanilang paghahanda. Lahat ay masaya, maliban kay Adolfo. Ako dapat si Chocles, ngunit napili si Florante. Hindi ba nakikita ni Maestro Tenor na ako mas mahusay sa aming dalawa? Lapit ng araw mo, Florante, sapagkat inagaw mo ang kapurian ko. Isang araw bago pa simulan ang pagtatanghal, si Adolfo ay hindi dalawin ng antok. Laging sumasa isip niya ang maiitim na bala kay Florante. Bukas, maging ganap ang aking pagigiganti. Bukas! At nang dumating ng pagtatanghal ng dula, ipinakilala ng pangunahing tauhan ng kasaysayan si Florante. Mabuhay si Florante! Mabuhay! Mabuhay si Florante! Mabuhay! Magpakabusog ka na sa puri, Florante! At katapusan mo na! Magsisimula na ang tula, kaya lahat ay bumesto na. At sa kaligitnaan ng kanilang pagtatanghal, Magkapatag ka na, Florante! At katapusan mo na! sa halip na sabihin ang nasa orihinal, ngunit iba ang nasabi ni Adolfo. Lumagaw ng kapulit ko! Dapat ka mamatay! Mamatay ka! Bitawan mo yan! Ano na nangyari dito? Bakit tinakam mo patayan ng iyong kababayan? Isa kang baliw, Adolfo! Kailangan siya mawala! Siya yung umagaw ng karangalan ko! Isa kang habang, ulupong at sakim. Patayin si Adolfo! Patayin ang sukab! Hindi na nga inabot pa ng kinabukasan si Adolfo. Noon din ay pinauwi sa Albania. Sa muli nating patatagpo! Titiyakin ko aking tagumpay, Florante! Titiyakin ko! Nakikita ko ng malapit ng pag-uwi. Sa palay ko, hindi ako makauwi na hindi ka kasama. Kung sasama kaya ako, ipagpuri mo rin kaya ako sa iyong mga kaibigan. Abay, syempre, ipapakilala kita. Ipagpatawad mo ang aking pag-aabala. May pinadala kang iyang si Duque Briseyo ng Albania para sa iyo, Florante. Narito ang ito. Iyan ang katotohanan, anak. Pumanaw ng iyong ina. Hindi ko na ito ipinalam sa iyo noon upang huwag masirang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duque Briseyo. Wala nang mahal kong ina. O mahabaging langit. Saan mo ang iyong loob, Florante? Nakikiramay ako sa iyong kalungkutan, Florante. Napatingin sa malayo si Florante.
Nawari ay natatanaw ang larawan ng kanyang ina. Ina, bakit hindi mo na ako inintay? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na ako'y magbabalik upang andugan ka ng aking tagumpay? Huwag masyadong malumbay, Florante. Hindi makatutulong sa iyong katawan ng iyong kalungkutan. Salamat sa pag-alala, Minandro. Isa kang dakilang kaibigan. Pinauwi na ba ako, mahal kong bro? Nasadungan na raw po ang sasakyan. Florante, sa pagbabalik mo sa Albania, mayroon kang isang kalaban ang paghihigante ni Adolfo. Kung ikaw ay sulubungin ng Maynite, palagi mo nihandaan ng sundalo. Salamat sa pagkakita, mahal kong bro. Siya nga pala. Di ba, Minandro, tama ka sa akin? Ang pasyalaman ng aking amahin ang dapat nating hingin. Hindi na hinintay ni Antenor na tanungin siya ng dalawa. Noon din ay pumayag na sumama si Minandro kay Florante. Ilang saglit pa sa daungan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sila ay nakarating sa Albania. Duque Biseo, narito na po ang inyong anak, Florante. Ama, di ko kalain na ganito ang ating pagkikitang muli. Anak ko, sinubok tayo ng tadhana. Marahil nga, Ama. Ama, gusto po akong ipakilala sa inyo. Siya po aking kaibigan, si Minandro. Nabalitaan ko lang na natunay ka ng kaibigan. Naniniwala ko sa iyo, Minandro. Duque, narito na po ang sugo. Galing na po ako sa palasyo ni Haring Liseo na siyang sabing narito kayo. Aalis na po ako. Anong sinabi, Ama ko? Ito'y galing sa iyong nanuno na siya ay monarko sa Crotona. Kailangan niya ang tulong ni Haring Linceo na kubkob ng mga kaway ng Moro sa pamumuno na si General Osmalik. Ano ang pasya mo, mahal na Duque? Hindi na nag-aksaya ng sandali ang mag-ama. Noon din ay nagsadya sila sa palasyo ni Haring Linceo at nagmagkaharap sila ay... Haring Linceo. Mabuti at nagsadya kaagad kayo sa akin. Ang Crotona ay nangangailangan ng ating tulong. O Duque, sinong binatang kasama niyo? Ang kiyas na ito ay kamukha ng bunying gerero. Ang aking napangarap na magiging haligi ng Centropot Reino. Siya ang aking bugtong na nakarating lang muna sa atin. Si Florante ay naininindog sa mahal mong yan. Ibilang sa isang basalyot na alagad. Haring Pon, ako ngayon ay nasa iyong utos. Mabuting pagod. Mula ngayon, ikaw ng halal na general ng aking hukbo, Florante. Narito pala kayo, mahal kong ama. O anak ko, Laura. Sa kagustuhan na rin ng hari, ang magandang si Laura ay nakaumpok nila sa pag-uusap na iyon. Kakaibang damdamin ang nadama ni Florante. Halos litong-lito at dituwid magsalita si Florante at laging sumusulyap sa kagandahan ni Laura. At dilingid sa kanya ay gayon din ang nadarama ni Laura. Napakaganda niya. Ano kayong naramdaman ko? Pag-ibig na ba ito? Kay kisig na binata. Sino kaya siya? Nang matapos ang kanilang pulong, umuwi na sila Florante. Hindi mapawi ang kanyang kalungkutan dahil malapit na ang digmaan at hindi pa rin siya nakapagtapat sa kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal na si Laura. Nang minsan hindi sinasadyang magkita ang dalawang nag-iibigan ay... Anong hiwaga na pagkakataon? Hindi ako makapaniwala na ako yung huminga pa ngayon. Nalalaman ko ang sanhi ng iyong kalungkutan. Ipinagluluksa mo na ang pagpanaw ng iyong ina. Hindi yun ang dahilan, Laura. Ang kalungkutang nadarama ko ay nagsimula nung ikay makilala. Kung galing din, ikinalulungkot ko na sa una natin pagkita. Hindi ko nais na lumisan kang malungkot, Florante. Kaligaya ko. Sapat na maluwang iyan kung sabihin na akong pinakamapalad sa daigdig. Florante, lumakad ka na at umasa kang patnubayan ka ng aking mga panalangin. Ang iyong pag-ibig ang siyang magiging sandigan ng aking tagumpay. Paalam.
na mabahagi. Huwag niyo po sanang itulot na mapahamak si Florante. Patnubayan niyo po siya ng iyong mapagpalang kamay. Kinabukasan, ang hukbong patungo sa Crotona ay handang-handa na. Ang mga kawal at si Florante, kasama si Menandro, ay tumungo na sa Crotona. Menandro, doon ang Crotona. Kailangan magsipaganda na tayo. Gawin natin biglaan ang pagsalakay upang malito ang kalaban. Dito na kami. At handa na po kami. Tara na, at salakayin na natin. Gaya ng kanilang plano, tila limbas na nagsisilakay sina Florante at Menandro. Sukat! Kung hinahanap mo, pakakatag ka na. Mayabang na, General. Walang sinasabi, Usmalik. Masusubukan ko ngayon ang tapang mo. Nang bagay sa'yo. Kung nakatapusan mo, Usmalik. Nagsitakas ng iba. Nanalo tayo, Florante. Natalo natin ang isang general ng mga Moro. Ikaw naman, Menandro. Pangangang yung tapang. Tayo nasa palasyo. Mabuhay ang tagapagligtas! Mabuhay! Iniisip ni Florante ang kanyang minamahal na si Laura. Bumalik sila agad sa palasyo, ngunit mayroon napansin si Florante. Menandro, tignan mo. Ang watawat ng mga Moro ay nasa taas ng Albania. Nasatakop ng mga Moro ang Albania habang tayo nasa Crotona. Tila may kasama silang babae, General. Hindi ko gaano maniga. Diyos ko, si Laura. Siya nga! Si Laura nga, Florante. Mamatay kayo lahat sa ginawa niyo! Bagay! Laura! Aking Laura! Anong nangyari? Florante, salamat at ako'y iniligtas mo. Ang buong kaharian ay nasa kamay ng mga Moro. Huwag kang mag-alala. Ngayon ay sasalakayin namin ng palasyo. Mga kawal, mga kaibigan, tayo lumusob. Lumusob na tayo! Walang lakas at katapangan ang nakahadlang sa kanila. Ang mga kaaway ay parang dinaan ng salot. Kabi-kabila ang mangkay ng Moro. Ama, paringin sa iyo. Sasaktan mo ba kayo? Florante anak, mayos naman kami ng hari. Salamat at inabutan niyo pa kami ng fight. Hindi ako nagkamali gawin kang general ng akin. Ikaw ang mandirigma na dumalaw sa aking palagay. Subalit, may isang hindi natutuwa. Si Adolfo. Talagang sa kanya na humaling ang akala, hari. Kung may anay man na sumisira sa kahoy, akong anay na yung sisira sa inyong lahat. Ang tagumpay ni Florante ay sinundan pa ng lalang marami at malaking kapanalunan. 17 kaharian ang gumalang at sumuko sa kanyang katapangan. Ilang buwan nang lumipas, muling sinalakay ang Albania. Pumasok ang mga Turko sa pamumuno ni General Miramolin. At sa kahuli-hulihan, ay nanalo uli sila laban sa mga mapanakop na nilalang. Nasa kaharian ng Etolya sina Florante pagkatapos ng laban nang may dumaring na liham galing kay Linceo. General, may liyang kagaling kay Haring Linceo. Ano yun? Ito po yung liyang. Ano ang sabi, Florante? Pinauwi na ako sa Albania at iwan ko sa iyo ang ukbo. Paalam mo na, Menandro. Alis na ako. Nakakapagtaka naman na hindi niya kasama ang mga ukbo. Nakarating na si Florante sa Albania, ngunit Anong ibig sabihin nito? Hindi niyo ba ako kilala? Ikinalulungkot namin, General, subalit ito ang utos sa amin. at sa lagim ng kanyang pagkamangha ay kinulong siya sa isang madilim na bilangguan at dito niya nabatid na
Magandang araw, Inong Higueran. At kamusta ka naman sa iyong kwarto? Maganda ba? Adolfo? Bakit? At paano? Bakit nasa iyong sentro ng kotona? Sa aking taksil? Paano mo nagawa ito? Nasaan ang ari at ang aking ama? Florante. Kawawa ka naman at nauli kita sa aking bitag. Alam mo, pinugutan ko lang naman ang iyong ama at ang hangal na hari. Hindi sila nababagay na mamuno sa Albania. Mga walang utak! Pakuwalan mo ko dito, Muro. Pagbabayaran mo lahat ito, Adolfo. Ngunit, di ko maisip na naging hari ang isang duwag. Pagkalipas ng 18 araw, ay inilabas siya sa pitan, subalit. Saan niyo ako dadalhin? Ikaw ay isang binanggo at ang hati siya ay dalhin sa malilim na gubat. At kailan pa siya nagkaroon ng kapangyarihan para umatol? Kaya nang sinabi ko noon, siya na ang hari ngayon at di magtatagal ay papakasalan niya na si Prinsesa Laura. Alam niyo ako, papatunayan ko na hindi karapat dapat na mamuno si Adolfo at di ipapakasal si Laura sa duwag niyong hari. Huli ka na. Wala ka na magagawa. Ito na ang iyong katapusan. Inilabas na ng piitan si Florante at idinala sa madilim na gubat at ginapos sa puno ng higera. At si Florante ay iniwan sa gubat. Diyos ko! Anong uri ng kalupitan ng parusang ito? Parang nakikirami ang kapaligiran sa kanya. Mistula ito libingan na ang tanging maririnig ay huni ng ibon at mumunting hayop. Isa man ay walang makadadamay sa kanya. Ang kanyang ama ay wala na. Si Menandro ay walang kaalam-alam na iwan si Tolia at si Laura ay nasa kapangyarihan ng malupit na konde. O aking Laura, malupit sa atin ang kapalaran. Sa pook na ito ay wala akong nakikitang pag-asa. Lumipas ang madamag na di halos na malaya ni Florante. Isang pikit man ay di makatulog. Sa kabila ng naghihihinang katawan ay pinilit pa rin makatakas, subalit wala siyang magawa. Samantala, sa kabilang panig isang gerero ang... Napakadilim naman ang gubat na ito. Dito muna ako magpapalipas ng pagod. Sino kaya iyon? Humihingi ng tulong. Sandali lang, nasa panganib siya. Sino ka? Sakang Moro. Huwag kang matakot. Ligtas ka na sa panganib. Oo, isa akong Moro. Nakalaban ng inyong lahi. Subalit hindi ako katulad ng iba na masama. Salamat sa paglitas mo sa akin. Walang anuman iyon. Mapanganib ang pook na ito. Humanap tayo ng mas ligtas na pook. Naging palagay ang loob ni Florante sa gererong Moro. Kaibigan, maaari mo bang ikwento kung bakit ka nagkaganito? Kaibigan, ako si Florante. Makinig ka. Sasalaysay ko sa iyo ang aking buhay mula sa kamusmusan. Isinalaysay ni Florante ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang lumaki, ang mga nangyari sa kanya at kung paano siya nakapunta sa gubat. At sa tuwing maalala ko si Laura, ay halos mawalan ako ng diwa. Masalimuot pala ang pinagdaanan ng iyong buhay, Florante. Sa mga maraming digmaan na nakalaban ko, si General Smanik ang aking nagapi, na sa balita ay siyang pangalawa sa tapang ni Aladdin. Huwag kang maniwala sa mga balita. Sakaling totoo man ay maraming dagdag. Yayamang natalos ko ang iyong buhay. Pakinggan mo naman ang aking kapalaran. Ikaliligaya kong mabatid, kaibigan. Florante, ang Aladdin na iyong binabanggit na bantog sa Persia ay ako. Ikaw? Ako nga, Florante, si Aladdin. Katulad mo ring sawi. Di kaya ang karap ko ay ang kilabot na mandirigma ng Persia? Ang aking namang kasawian ay dahil sa ama kong si Sultan Ali Adab na siyang umagaw sa minamahal kong si Firida. Isinalaysay ni Aladdin ang ilang bahagi ng kanyang kahapon kay Florante.
pati na rin ang dahilan ng alitan nilang mag-ama. Samantala sa kabilang banda sa Etolia, Sa wakas! Mukhang nagkakasiyahan kayo. May pinagbibigay na liham si Binibining Laura. Kay Laura? Opo. Tama nga ang aking hinala. Mga kawal, maganda kayo ngayon din at lulusob tayo sa Albania. At nang sila ay makarating na sa kaharian ng Albania, Laura! Dugod mga kawal! Patayin ang mga taksil! habang nagkakagulo ang mga tao sa Albania, tumakas si Adolfo kasama si Laura. Magiging akin ka na ngayon, Laura! Lubayan mo ako, Adolfo! Isa kang halimaw! Bitaw mo siya niya lang. Isang halimaw, ito na mabagay sa'yo. Maraming salamat. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako ay si Florida. Maraming salamat, Florida. Kung hindi dahil sa'yo ay naituloy na sana ni Adolfo ang kanyang masamang balak. Siya nga pala. Ako nga pala si Laura. Halika na't aalis na tayo sa lugar na ito. Nagpalagay ang loob ang dalawang dalaga at sanhin na rin ang pangyayari. Isinalaysay nilang pareho ang kani-kanilang karanasan bago ang pagkakataong iyon. At ng gabing iyon ay nilisan ko na ang Persia at nilakbay ang madilim na gabi. Hintay, wala ka bang naririnig? Oo nga. Teka, pakinggan natin. Subalit sadya hindi ko tanggap ang pag-ibig ng sultan. Ninais ko mamatay, ngunit paano si Aladdin? Kung nasa maisipan ko ang tumakas. Isa ka rin palang sawi na nalayo sa iyong tunay na minamahal. Di ata si Laura ang narinig ko. At kasama niya ang mutya kong si Florida. Laura! O aking Laura! Florante! Merida! Aladdin! Walang pasidla na galak ang apat sa kanilang muling pagtatagpo at ang madawag na gubat na iyon ay naging paraiso. O Florante, mula nung lumisan ka ay nagkagulo na ang Albania. Gulo? Anong gulo, mahal kong Laura? Sa gitna ng pananabik sa muli nilang pagkikita, ikwento ni Laura ang mga nangyari sa Albania habang siya ay nakikipagdigma sa Etolia. Ang hindi nakaligtas sa matalas na panindig ni Aladdin ang Mabuhay si Florante! Mabuhay si Prinsesa Laura! at nilisan nila ang madawag na kagubatang iyon upang magbalik sa Albania. Gayon na lamang kanilang kagalakan nang matanaw na nila ang Albania. Sa pagpasok nila, ang lungsod ay sinalubong sila ng di magkamayaw ng mga mamamayan. Mabuhay ang bagong hari! Mabuhay si Florante at Laura! At di naglipat araw, ang dalawang puso ay pinagtali. Sina Florante at Laura, Aladdin at Florida. Pagkatapos ng malaking piging sa palasyo ay nagpaalam na sina Aladdin at Florida. Paalam Florante at Laura hanggang sa muli nating pagkikita. Pagpalain kayo ni Bathala, Aladdin, Florida. At si Florante at Laura ay naging uliran sa pamamahala ng kaharian. Malaki ang isinulong ng Albania. Magbuhat noon ay di na humiwalay sa kanila ang kaligayahan.
Isa pa. Oh, sige ba? Uy. 1, 2, 3. Camera, action! Go! Nakadiretso! Lakat! Hampak! Sige, Bray! Go! Takla na! Go! Takla na! Sige. Lights, camera, action. Camera, action. Kay isang moro. Hindi ako makapaniwala na isang moro magliligtas sa akin. Ako na diyan? Camera, action. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Kung di mo ako niligtas, ay malamang nasa tiyan ako ng leon ngayon. Wala kang anuman, Kirby. Action. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Go, ili. Tulog ka na. Kasi akan nung iyang atsura. Durante! Ako na po! Lights, camera, action. Ang ating pahalan ay magkakaroon ng pagsasadula hango sa buhay ni Reyna Yocasta. Bukas. Magiging ganda pa ang aking paghihiganti. Bukas! Mabuhay si Florante! Mabuhay! Mabuhay si Florante! Ipagpatawad mo ang aking pag-aabala. May pinadala. Ipagpatawad mo ang aking pag-aabala. May pinadala. Ay! Tadlong na ko po! Ipagpatawad mo ang aking pag-aabala. Ipagpatawad mo. Ako Iyan ang katotohanan, anak. Pumanaw ng... Wala nang mahal kong ina. Oh, mga baging langit. Salamat at inabot mo kaming libang. Hindi ako nagkamali na gawin kang general ng aking apo. Ikaw naman dirigma na sumala. Ay! Action. Ama! Ama! Lights, camera, action! Sokol na sama! Away! Florant! 1, 2, 3, go. Magandang araw, inutil na general. Kamusta kasi ako? Uy! Why nakita? Ay! Saan niyo ako dadalhin? Ikaw ay isa. Yun. Isol. So. Gitu. Sa wakas! Light, camera, Saan niyo ako dadalhin? Makdamak. Pinan ko at ang hatol sa iyo ay Oy! tapos sa ilim na gubat. Sino ka? Sakang moro. Huwag kang matakot. Ligtas ka na sa panganib. Oo, isa akong muro. Nakalaban ng inyong lahi. Subalit yung... Action! Bitawan mo siya nilalang. Camera, action. Bitawan mo siya nilalang.
Isa kang halimaw. Ito ang namabagay sa'yo. Yan. Paalam, Florante at Laura. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam, Flora. Pogi. Sige na. Girl, it's on my mind. There's so much I can think over time. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun dun dun. I guess you wonder, wow.